Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. So ito yung Loving God Part 2 from the passage Matthew 22 verse 34 hanggang 40. Hearing that Jesus had silenced the Sadducee, the Pharisees got together, and one of them, an expert in the law, tested him with this question: Teacher, which is the greatest commandment amongst the law? Jesus replied, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it: love your neighbor as you love yourself. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik na Jesus sa mga Saduseo. Isa sa kanila, dalubhas sa kautusan, ang lumapit at nagtanong, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ang buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-isip. Ito ang una, pinakamahalagang utos. Ito naman ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang turo ng mga propeta. Sabi nga sa Ingles, all the law and the prophets hang on these two commandments. So, Loving God Part 2 po tayo. Pag narinig po natin yung all the law and the prophets hang on these two commandments, it refers to the first two major section of the Hebrew Bible. Most Jew, including the Pharisee and Essenes, and the followers of John and Jesus, accepted the authority of Torah and Nevi'im and recognized their essential unity. So naniniwala po ang mga Hudyo at ang mga Pariseo kasama ng mga tagasunod ni Juan at ng ating pong Panginoon. Tanggap nila yung authority ng Torah at ng Nevi'im na kung saan ito po yung the law and the prophets. Pag sinabi kasing law, para mabigyan na natin ng konting background, pag sinabing law, it refers to the Torah o yung Pentateuch, no? Book of Moses. Yung Nevi'im naman ay refers to the prophets, no? Spokesperson. Kasi noong mga panahon na yon, yung Book of Moses is a book of the law. At yung the prophets naman is the book of the prophets, no? The spokesperson of the Lord. So, the truth about loving God and loving your neighbor. Tingnan po natin yung katotohanan patungkol po sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. They call it sometimes the horizontal and the vertical law, no? Yung horizontal and vertical law, pag sinabi pong horizontal, yung vertical ay para sa Diyos at yung horizontal naman ay para sa kapwa. Batas sa Diyos at sa kapwa. This commandment is actually given to the nation Israel. Tandaan po natin ang utos na ito, itong batas na ito. Actually po, utos po ito sa bansang Israel, sa bayan ng Diyos. No, kaya nga sa Mark chapter 12, verse 29 hanggang 30, mababasa po natin doon that, Hear ye, O Israel, the Lord is one God, you shall have no other gods before Him. Love the Lord your God with all your heart. So, kinakausap yung bayan ng Diyos, yung Israel. So, ito ay utos ng Diyos sa kanyang bayan, no? Partikular sa people of God. Kaya hindi natin pwedeng expectin yung mga taong walang Diyos na magmahal o umibig, no? Do not expect this love to the Gentiles or the pagans. Wala po sila niyan eh. Kasi ang meron niyan ay yung bayan ng Diyos o yung mga mananampalataya o mga anak ng Diyos. Mahirap po kasi na hinahanapan natin yung mga hindi mananampalataya na matutong magmahal at matutong umibig, no? Bagamat
ang ibigin ng ating kapwa at ibigin ng ating Diyos ay commanded by God to all humankind across, no? Across all humanity. Inutos siya ng Panginoon. Pero hindi natin sila pwedeng hanapan, especially maraming mananampalataya na naghahanap sila na ibigin sila ng kanilang kapwa. Hindi natin pwedeng hanapan yung mga hindi mananampalatayang umibig kasi in the first place hindi naman nila alam, no, yung papaano nga bang magmahal ng kagaya ng pagmamahal na sinasabi ng ating Panginoon, yung agape kind of love, no? So the first and the greatest commandment, mga kapatid, is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So kung ang first and greatest commandment ay ang ibigin ng Diyos, pwede po nating masabi na ang hindi ibigin ng Diyos, ang hindi pag-ibig sa Diyos, ay isa sa una at pinakamalaking kasalanan o pagkakamali na pwedeng gawin ng isang tao. Kaya yung first and greatest commandment, yung love God and love your neighbor, yung summary po ito ng 10 into 2 commandment. No? Summary po yan. Kasi pag titingnan po natin yung 10 commandment, no? Yung 10 utos, yung 4 na utos po dyan ay all pertaining para po sa Panginoon. At yung 6 ay para sa kapwa. Why we need to love God and why we need to love our neighbor? Bakit kailangan natin ibigin ng Diyos? At bakit kailangan natin ibigin din ang ating kapwa? Number 1, it is commanded by God to all humankind across all human history. Gaya ng nabanggit ko kanina, utos siya ng Panginoon no? Ngayon, kung inutos siya ng Diyos, ay dapat nating maintindihan, dapat nating malaman na kung meron mang unang makagagawa at makakasunod dapat dyan ay mga anak ng Diyos o bayan ng Diyos. At hindi yung mga walang Diyos na kinikilala. So, Jesus is the perfect example of this commandment. Sapagkat ang sabi niya, love each other as I have loved you. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Another reason kung bakit kailangan nating mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa, sabi dito, they will know that you are my disciple. And when you love God, and when you love each other. So, nagpapatunay pala ito na nagmamahal tayo sa Diyos ay nagpapatunay na tayo ay mga disipulo ng Panginoon. The perfect evidence that we love God is by loving our neighbor. Yung perpektong halimbawa daw po ebidensya, perpektong ebidensya na tayo ay nagmamahal sa Diyos ay kung iniibig din natin yung ating kapwa. If we love our neighbor, no, ay pinapakita lang natin ang ebidensya na tayo ay nagmamahal sa Diyos. Kasi hindi mo pwedeng mahalin ang Diyos kung hindi ka magmamahal sa iyong kapwa. No? Vice versa. No? Hindi pwedeng okay ka sa vertical mo, pero hindi ka okay sa horizontal mo. Hindi pwede yun. Hindi rin pwedeng magpalit. Okay ka sa horizontal, but you are not okay with your vertical relationship. So, dapat patas, balance. Pero meron pong maganda ritong matututunan tayo sa sinasabi ng Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. The first and the greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as you love yourself. Tingnan po natin na inuutos din pala ng Panginoon na ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Bakit ganun? No? Bakit ganun? Pwede naman sabihin ng Panginoon directly, ibigin mo ang iyong kapwa. Period. Pero bakit sinabi pa ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili? Well, dapat nating maintindihan, mga kapatid, na ang tao ay sobrang mahal ang kanyang sarili.
Sobrang mahal ng tao ang kanyang sarili. Ahead of time, alam ng Panginoon na sobrang mamahalin ng tao ang kanyang sarili. Pero ito ang maganda. Ang commandment ng Panginoon, love the Lord your God and love your neighbor as you love yourself. So, kung ayaw mo nasasaktan, dapat ayaw mo ring nakakasakit. Kung ayaw mo nagugutom, dapat ayaw mo ring may naghihirap. At ayaw mo ring nagugutom. May nagugutom. So, the perfect evidence that we love God is by loving our neighbor. Another thing, love your neighbor as you love yourself. This is the pattern. No? Pattern is on how we love our own self. Paano ba natin minamahal ang ating sarili? Ganun din ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Loving our neighbor is an evidence that we also love God. No? Ay nagpapatunay na nagmamahal talaga tayo sa Diyos. So, tinuro ko na nung nakaraan, i-recap ko lang yung benefits naman ng ibigin natin ng Diyos. Bakit nasaan dito yung pag-ibig sa kapwa? Evidence po yun na nagmamahal tayo sa Panginoon. And let me tell you na merong pakinabang oras na ibigin ng tao ang Diyos. The benefits of loving God. Number 1, Psalm 91 verse 14, ang sabi ng Lord, because He loves me, says the Lord, I will rescue Him and I will protect Him. No? Sabi ng Panginoon, dahil inibig niya ako, I will rescue Him and I will protect Him. So, poproteksyonan ka ng Panginoon, ipagtatanggol ka ng Diyos dahil inibig mo siya. Romans 8:28. We know that in all things God works together for the good of those that love Him. Gumagawa daw ang Diyos kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga panukala ayon sa kanilang ikabubuti. So, gusto mong gumawa ang Panginoon, kumilos ang Diyos sa buhay mo, bigyan mo ng dahilan ng Panginoon. And one of the reason, mga kapatid, ay yung makita ng Diyos na tayo ay gumaganap ng Kanyang kalooban. Pangatlo, Proverbs 8:21. Alam niyo po ba sinabi ng Proverbs 8:21, bestowing wealth to those who love me and making their treasures full. Para saan yung kayamanan ng Panginoon? No? Para saan yung kayamanan ng Diyos? Bestowing wealth to those who love me. Ibinibigay daw ng Diyos ang kanyang kayamanan sa mga taong nagmamahal sa Kanya. So, another thing, yung John 14:21. Sabi ng Lord, I will reveal myself to you. No, magpapakilala ako sa iyo dahil inibig mo ako. So, loving God, mga kapatid, ay nagbibigay ng isang hudyat na tayo ay malapit na sa pagpapalang sobra-sobra. No? Another thing, after Proverbs 8:21, yung John 14:21, I will reveal myself to them. At sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no ear has heard, no eye has seen, no mind conceived what God prepared for us. So may hinilaan pa lang Panginoon na hindi natin kayang baliwalain. Merong nakalaan ang Diyos, hindi para pumasok sa isip ng tao, hindi para po narinig ng tao, no? Kung ano yung hinanda ng Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya. And finally, Exodus chapter 20 verse 6, showing love to 1,000 generation of those who love me. So kapag nagmamahal tayo sa Panginoon, makakaranas tayo ng 1,000 henerasyon na pagpapala ng Panginoon. What an investment, mga kapatid. So, kung mag-i-invest ka rin lang naman, dito ka na sa sigurado. Mag-invest ka ng pagmamahal sa Diyos, wala ka na, nakikinabang pa yung mga iniwan mo dahil nagmahal ka sa Panginoon. Purihin ang Diyos. At sa mga oras na ito,
Therefore, we need to love God with all our hearts. So, sa gabing ito, maraming salamat sa patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa atin pong K-Bong P Vlog. God bless everyone. Kuya Bong.